So this morning, ipadayon nato mga igsoon ang atong series sa church. The churches in the New Testament, and we are now in the church at Troas. This is part number 1. Dili kayo dugay ang iyahang pag-spend sa iyang panahon diri. In fact, kaning panahona sa iyang pag-visit ni kabat lanig usa ka semana mga kaigsunan, but we can learn something out of this visit ni Apostle Paul sa church in Troas. And we are going to study about that this morning. Let's all stand. Magampo sa ta mga kaigsunan. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for the strength that you have given to each and every one. And we even thank you, Lord, for the sickness that some of the believers are experiencing today, because we know that you will never move without any purpose or plan. So we thank you, dear God, for everything that we experience in our life. And we believe, dear God, that there must be lesson in every experiences that we have. As long as we are walking with you, we will know it. And we are going to enjoy it, oh God, because it will lead to our maturity. So we thank you, Lord, for everything that you've done to us. And we thank you for being with us also this morning. We will keep your promise, O Lord, that 2 or 3 are gathered together in your name. You are in the midst of them. And we thank you for the presence of the Holy Spirit in our life to teach us and to lead us how to apply every lesson nga amo makatunan sa imong pulong, Lord. And I pray and commit to you my life today. Use me, please. Empower me sa pagwali sa imong pulong, Lord, nga ikaw gyud ang musturya namo today. For your glory we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The church at Troas. Sa atong pag-study sa mga kasimbahanan sa New Testament, mga igsoon, ma-realize nato ba na karon ato ng panahon. Panahon ani nato karon og unsay atong nakatunan sa mga kasimbahanan nga atong gitun-an, unya unsa may atong gibuhat karon sa simbahan nga karon kita naman. Naabatay mga aksyon nga gibuhat nato sama sa gibuhat sa mga disciples sa Ginoo sa panahon ani mga panahona nga naa pa si Apostle Paul ug uban mga disciples nga iyang gipang disciple, mga igsoon. Makita nato ang ilang eagerness to serve. Makita nato nga bisan gi-persecute sila, nagpadayon sila. Nakita sa nato ilang mga shortcomings, nakita nato ilang mga weaknesses. In fact, gisulti na diri sa Bible sa Book of Revelation nga naay 7 ka simbahan nga ang Ginoo naay against sa mga churches nga gisgutan. So karon ato maning panahon naa na may nahisulat sila sa ilang panahon sa una, walay nahisulat sama sa atong mabasa karon nga na-experience na nila mga kaigsunan og ato na lang i-learn og atong likayan ang kanang dili maayo og atong buhaton kanang maayo. Naa na tay guide. We have this in our hands. So kung masipyat pag yun ta, tinuyuan na yun na nato. Kay karong panahona, igsoon sa part sa church, ang pinakasayon sa pagpangalagad. All you need to do is follow. All you need to do is follow, and you can only follow if you believe. Because to obey is the very best way to show that you believe. So kung igo ra ka niingon, ito umag ko. Pero wala kay gibuhat sa imong gituhuan, namakaka. Amen? Namakaka. So atong punan ang atong kinaadman bahin sa church, mga igsoon, and this is now in the church at Troas. Tulo ka butang atong isgutan ani nga first part, mga igsoon. Number 1, the divine guidance and obstacles sa panahon sa paglakaw ni Apostle Paul aning lugara. So the Holy Spirit prevented Paul and his companions from preaching certain region. Na ay mga region nga gibawal sa balang espiritu nga ayaw mugwali diha. No? God's guidance was clear, redirecting their path. So klaro kayo nga na sila desire na agyud sa ilang heart gyud to preach. Open your Bible, please. Acts 16, 6-8. The Bible says, now when they had gone
throughout Persia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. Giingnan sila sa balang espiritu, ayaw sa mugwali diha. So dili pasabot mga igsoon that it is God's command to go and preach the gospel nga dili na lang gyud ka magpagiya sa balang espiritu. Kinahanglan makasabot gyud ta that this ministry is not ours. Entrusted lang ta. Amen? Mga kwan lang ta, stewards. So kay stewards man ta, dapat magpaminaw gyud ta sa tinuod gyud nga nagsugo na to. Mao na nga ang uban makita na to that they withhold their sword. If that person is praying and waiting for God's command, di gyud ta makapanghinaway ana nila. Kaysa ato mga tao nga hala pag waras-waras diha mga igsoon sa espada unya pagkahuman paglingi wagay agi. Hinumdumiha sa ministry, dili ni siya kanang tag-an-tag-an lang. Dili ni siya kanang bintot-bintot lang. Ang Ginoo is a God of order. Ang Ginoo kay baw siya unsay angeng buhaton ug unsay resulta sa imong buhaton. From the beginning of our journey in the ministry, hantod sa katapusan mga igsoon, kung imo lang yung sundon ang Ginoo, bisan ikaw makaibaw ka sa result. Because it is already written. Mauna na iniingon ko kaganina, pinakasayon karon because it is written. Naana sa Bible man good. Pero kaning panahon na mga kaigsunan, gilid sila sa Holy Spirit not to preach. So, in verse number 7, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, kay gibawalan man sila sa Galatia, but the Spirit suffered them not. Wa sila paadtua. Sa permero nilang giadto, nakaadto sila, pero wala sila pawaliha. Pagbalihin nila, they want to transfer, they want to move to the next place. But the Spirit of God did not allow them to go. So in verse number 8, and they passing by Mysia, came down to Troas. Manang naabot sila sa Troas. Alright? So pag abot nila sa Troas, mao na din ni ato ang hisgutan karon. Usa ka semana nagstay si Apostle Paul diri. So unsa may nahitabo mga kaigsunan? Point number 2. The vision of the Macedonian man diri nahitabo. Nga si Apostle Paul nakakita siya vision. In a vision, Paul saw a man from Macedonia pleading for assistance. This vision prompted them to change course and head toward Macedonia. So, kung dunay kanang nahitabo, sama ani mga igsoon, nga gipugngan ka, nga ayaw adto dito, God has a reason. Naay reason, naay divine reason, mga igsoon. Nganong, Ginoo, sometimes, dili siya mo allow sa atong kinabuhi nga mahitabo na siya. Ang Ginoo, dili mo allow nga makaadto ka dito anan dapita. Supposedly, mga igsoon, 21 or 22 years ago, dili 22, 24 naman ron, mga 25 years ago, niadto na kog Thailand. Dili unta ta magkaila. Tua unta ko dito nagwali sa pulong sa Ginoo. Because I already visited the place for 21 days. Natuyok na ko ang Thailand, mga igsoon, sa grasya sa Ginoo. Siya'y gasto. Dili ako'y nagasto. Kaya nga akong kwarta nga gidala is only 7,000 pesos. From north to south, 12 ka town akong naadto. By bus, by kanang taxi, nga Mercedes-Benz ilang taxi dito, and by plane. So natuyok nako mga kaigsunan, I did not spend any money. So makaingon ka, imposible ha. And I was warned by one of the missionary nga naka-survey na dito. Ningon siya, how much money do you have? Niko 7,000. Siya, don't go. Siya, don't go. Niko, nga naman. And siya nga, in my experience, nagstay ra siya sa Bangkok, nagtuyok siya sa Bangkok,
ang nagasto niya is over 100,000 pesos. Only in Bangkok. Pero in my heart, mga igsoon, naamay ka ng peace. So ako siya gingnan nga, don't worry because the God who allowed me to go there is already there. He will take care of me. So tuod man, pag abot pa lang dito sa airport, mga igsoon, gisugat dayon ko ni Lake Impatumalaya. O niya, gituyok mi dito sa likod dito sa airport, na ay gamay kayong lamisa dito sa luyo. Unya, gi-extend diretso akong stay. From 15 days to 21 days without pay. Tanawag usa kang ngilngig ang Ginoo. Gitagaan dayon kog papel mao ni imong itinerary. So ako lang sang gidawat, ako lang gikuan asa kusunod. So north to south. Kada adto nako kada lugar na isubri ihatag, wa ko kailag kinsa nagsugat nako. Nagaan kog subri. Nigtan-on nako oy. Kuan man kanang kwarta man. So ako lang sang gidawat. Unya kung unsay ipakaon nila nako, mukha nakakaon jud kog ud mga igsoon. Umtay mahimo. Unya atong panahon na kay uyab pa man minionis. Unya kanang manawag ko, mahal kaayo. Kay wa may cellphone atong messenger mga igsoon wala pa man. So tawag ko. Mga igsoon, after my survey 21 days, na total nako akong gasto sa tawag is 12,000. Pila akong kwarta pagit mani? 7,000. Nakatuyo ko 12 ka taon. Ug ang nahabilin sa akong kwarta is 12,000. Pag uli nako, nako'y 12,000 on hand. Minus na sa mga regalo, mga igsoon nga akong nada. Wa mo'y believe sa Ginoo? Mabito na, the safest place for you is not where you want to be. The safest place for you is where God wanted you to be. Kung mutuo lang yung kaniya, kung musunod lang yung kaniya, mga kaigsunan, you don't need proof. You just need to believe. Muna si Apostle Paul, sa diyang ingnon sila sa balang espiritu, don't, then don't. Kung ingnon sila sa balang espiritu, go, then go. Ingnon sila sa balang espiritu, stay, then stay. Kamantay mo ni Apostle Paul, walay reklamo mga kaigsunan. You know why? Because his faith is upon God who created him, who saved him. Dapat ingon ana atong pagtuo sa Ginoo. Ayaw jud i-measure how much money do you have in order to conclude regarding the will of God. Because that is the most dangerous part of thinking that it is God's will because I have the money, I have the people. Mga igsoon, mao na ang pinakagrabe nga delikado nga pag-ila sa kabubuton sa Ginoo. Because the devil knows how to do that. Para lang ka malayo sa kabubuton sa Ginoo. Mayroon ka smooth kaayo. Mga igsoon, God's will, sometimes you will go through the storm. Sometimes God will empty you first. Will you still go? Wa pa dyan kadungog og mga nagpastor, igsoon nga gigamit sa Ginoo, nga nagdugay gyud sa ministry, nga wala emptihi sa Ginoo. You talk to them. Dr. G. Salva was emptied by God. Babius, who started the Bible Baptist Church in the Philippines, was emptied by God. Hello? Pasalamat sad ko sa Ginoo nga iya kong gi-empty before ko nag-start og work diri. Iya kong gihukasan gyud, wa jud ko'y kwarta mga kaigsuonan. Pero kay naaman ang direksyon sa Ginoo, ayaw sa dito sa Thailand, bilin sa kadiha. Then, I stayed and I preached the Word of God. It was so difficult. In comparison to the promise, mga igsoon, nga gipadala sa nga letter, gikan sa Thailand, please consider us. Please list down what you need like house, car, kanang tanan gamit sa balay. We will provide, just come.
Imagine na nimo mga igsoon. Pero niyo man si Dr. Gisalba, you consider, sige, babagsak ka. Ayaw sa larga kay wa pa ka asawa. Ya, magbutbuot yun ko. Alangan mag-ingno na kusyonis, magminyo na ta ba kay manglarga ta? Di man na ingon anak, kadali. So, kay ningon man akong pastor, laliman ka, pag meeting na mo. So, report sa ayaw sa anak, Brad. Wa pa ka namin nyo. Mura ko gibubuan o tubig bugnaw. Sa kainit na ko, gikan survey, wa ko ka-report. So, I have so much question in my mind. Nganong gialam mo kong paadto. Pero wa jud ko nagbasol kag Dr. Gisalva because everything is the Lord's control. Gipatan-aw ko, there must be reason. Until now, mga kaigsoon, napa sa kong heart ang Thailand, pero in a different kanang view. Maybe kita mo'y pagtuon sa Ginoo. Because God is directing us to have a foundation for the children to connect that country nga makalihok ta mga kaigsunan. And that is why it is a big battle for this church to obey God in that matter. Murag yun ta makigubat. Sa akong paggiya ninyo, murag yun kong nakigubat ninyo. And I understand that mga kaigsunan because this is God's work. So as long as you are not in God's will, you cannot see God's plan. Nganong ingnon makas Ginoo's plano niya. Nga wa man ka na in tune. Nakafocus man ka sa imong kaugalingon. If you're going to see and believe in God, mga kaigsunan, and see that God will guide us, believe in Him, then that's the beginning that God will open your mind. He will give you wisdom how to understand sa guidance mga igsoon aning simbahan. Klaro kayo jud. And God is never late. He is never kanang slack concerning sa iyang promise. Dili jud mga igsoon. Oh, karon gitagaan tag another chance sa Ginoo. God gave us another resources. Kung nagsugod ta pila na ka months, 3. Running to 3 months na, no? So, according sa iyang system, we can earn this much already. Dako na. Then suddenly, ang yuta kilid atong na-miss na to nga property, mga igsoon, is on for sale. 1,100 square meter, kapin. Worth only 21 million. Something like that, no? 21 million. Review ha ang resources gihatag sa Ginoo nato. Review ha. Kung 20 nato mga kaigsuonan, mudo sa resources, kanang 1 million is not, it won't take long for one person who will believe. Di yun imposible. Kaya mo asa na himong imposible? Sa matag usa. Nga wala ni believe. Wala ni believe sa unsay guidance sa Ginoo, unsay kaya nga mabuhat sa Ginoo sa iyang simbahan. Nagpuyo ang mga Kristohanon sa kahadlok. Nagpuyo ang mga Kristohanon sa ilang kaugalingong plano sa kinabuhi. They don't care about the church, they don't care about souls, they don't care, but in their conversation, yes, they care about the souls, but in action. Dili siya pwede nato makita mga igsoon nga tinuod ang concern. Because kung concern gyud ta, way laing trabaho ang simbahan kun dili mag-create og disciple. Nganong wala man ta nagkahiusa to do that mission. Gipugngan mo sa balang espiritu? O wala mo nituman sa balang espiritu? There is a vision. Hello? There is a vision, and that same vision maunay nakita nako sa diyan nagtrabaho pa ko sa MEPSA mga igsoon. I saw a lot of children I do not know, but I can see faces sa kanang window
I cannot hear their voices, but I can see their faces. Mao tong panahon na nga wa na ko kasabot paglingi nako sa production, wa na ko kasabot unsay ako'y nag-layout sa mga machine, mga igsoon, kung asa ang process sa jacket, pero wa na ko kasabot asa ni sunod nganong nana diha, wa na ko kasabot, then niadto ko sa clinic, then that's the time nga gi-invite ko to go to church. God calls people. And that calling remain. Mao na mga kaigsunan, makigbugno jud ko ninyo because that is my calling. So if God provided you for that mission, you need to follow. You need to follow. Kaya na ay vision ning simbahan na mga igsoon, and that is why ang atong ministry is children. We need to locate, we need to find those children nga nanginhanglan. Daghan kaayo na, nagkatag na sa kalibutan mga igsoon. Sugdan nato diri sa Lapu-Lapu, let's rescue them, let's give them the gospel of the Lord, let's help them nga makabarog sila by themselves. Wala tagigiyahan sa Ginoo mga igsoon nga ato sila sa pnayon pagkanon hantod sila mga tiguwang. Ang sugo sa Ginoo nato ato silang tabangan makabarog sa ilang kaugalingong tiil. And how can you help if you yourself cannot walk? If you yourself cannot fight against your own poverty? How can you help them if you yourself is lame? How can you help them if you are in prison? Sa imong job, di mo kakalakaw. Your resources is limited. Si Apostle Paul nakakita sa vision mga igsoon. In verse number 9, na diri makita nato, chapter 16, verse number 9, the Bible says, "And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, Come over into Macedonia and help us." Mo nga vision iya nakita. So that is the reason why Apostle Paul, wala nag-usik sa panahon, he went to Macedonia. He responded to that call. How many times God called you and how many times you refused? Because you choose to do your own thing. And guess what? Unsa result sa imong kaugalingong desisyon? Can you see victory in your Christian life? Or you can see sadness, defeat, chaos, problema ang imong nakita sa imong kinabuhi. You know what? Living in God's blessing, dili gyud siya ikabaylo bisag pilay amount of money mga igsoon. Because walay amount of money nga maka-purchase og peace. Walay amount of money nga maka-purchase og kanang bitong contentment. Because there is no money that can make you contented. How much money do you need in order nga makaingon ka enough na ni? No, you will seek for more. Kung makapalit na kagbalay nga nindot kay istanan, napay mas nindot ana. And if that is your standard, you will never stop running after those things. But if you are going to give your life to Jesus, if you are going to give your life sa iyang buluhaton mga kaigsunan, you will be the most joyful person because you will be contented on what you have. It cannot be purchased with money. It is hard to purchase kanabitang love for the poor. Kanang gugma para sa mga kabus. Naidaghan makita nato mga igsoon, himuon nilang content kanang pagtabang sa pobre. Well, may na lang na kaysa katong nag-comment nga kanang bisig comment ba nga bisig panaway nga do it in secret. Pero katong nag-comment nga do it in secret, never do it. No, kay kasagaran nga kanang mga commentator mao man na ang mga wa gyud gibuhat kinabuhi nganong naka-comment.
Kaya ang mata tuad dito sa mga nagtrabaho. Unya magsigig pangita og unsay ikakomento. Dapat dili ingon ana ang kinabuhi sa mga Kristohanon. Ang atong pangitaon are opportunities that we can serve the Lord. There is a call in this church. And God, that is why God has given us provision. Because my first question to the Lord is, I did not question Him that, how can I do it? Akong question sa Ginoo, Lord, what will I use? What will I use? So daghan na kayong offer, mga igsoon ani. Daghan ang mga tao nga nakigistorya. I will help you. I will bring you to another country and help you to raise money. Mga igsoon, wa gyoy positive nga nahitabo sa akong kasing-kasing. Nindot kayo paminahon ba nga tabangan ka sa imong ministry? Pero wa man ko gigahin sa Ginoo ana. Wala man ko gitagaan og kalinaw sa Ginoo nga mubuhat ana. Naliman ka, ikaw ug ang imong asawa kamao biya mo manganta. Pag kamao mo manganta mo adto mo Amerika, dagko kay mong support. Mga igsoon, maminaw di ko sa wa magyud. Wala magyud. So, this is how God guided us. So whether you like it or not, you need to like it. You need to learn how to like it. You need to learn how to do it for the glory of God, for the work of the Lord. Ayaw ko na mga igsoon nga personal, una ani nga ikaw mismo makahimo ka sa buluhaton nga gihatag sa Ginoo. Makarespond ka ana nga call, because the calling of God sa man of God nga gibutang na diha, it extends to the people of God in the church. Kay imposible man nga ang Ginoo naghatag og call sa man of God, unya different ang imo. How can we be called one body kung managlahi atong calling? Di ba? Maglabad jud akong ulo mga kaigsunan anang mga membro nga mingon sila nga calling man na sa among pastor, lahi man akong calling. Aun sa imong calling di ay kuliling. No, kanang calling nga lahi sa man of God, unya lahi imo, kuliling na ang tawag ana. Nahatagan kag kalibog ni Satanas. Para lang di magkahiusa ang one body. One body, one head. If we are going to follow the head, there's only one action. There's only one direction. Amen. Diha ta mag-focus mga igsoon. We need to help those children. We need to locate them. We need to guide them. Unya holistic biya ni ang gihatag sa Ginoo natong wisdom. So how do we respond to that call? Si Apostle Paul, mga igsoon, number 3, responding to the call. So sa iyang pag-respond diri mga kaigsunan, dapat i-learn po din nato. Paul and his companions recognized this vision as a divine call to preach the gospel in Macedonia. They responded promptly, understanding God's direction. Importante kaayo mga kaigsunan that you need to listen to the man, to the person that has the vision. You need to listen and you need to believe. Sa dihang nakadungog sila nga si Apostle Paul ningon, I saw a vision. We need to go to Macedonia. We need to preach the gospel to Macedonia. Mga kaigsunan, wag gyud nag-ingon ang iyang mga companion, sure ka? Sure ka ana? Wala. Pagkadungog nila ni Apostle Paul, ang ilan na yung consideration. This is divine wisdom. This is the guidance of God for us. Mura naminaw din sila o careful din sila naminaw ni Apostle Paul, what shall we do? What shall we do? And that is why in verse number 10, mga igsoon, nahitabo. Acts 16:10, and after he had seen the vision, immediately we endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Amen.
Immediately, mga igsoon, there's always blessing in the quick obedience. Kanang delay obedience is still disobedience. O gibuhatan na gyud tagkanta ana. To delay is to disobey. Hello? Unya na, naaralay time you are disobedient. Because God is never mistaken. When He gives the command, it must be now. It must be right away. And that is why all the apostles, sa diyang gitawag sila sa Ginoo, immediately, nisunod dayon sila. Even in the olden times, sa diyang mo, tawag na ang Ginoo, Abraham, Moses, Joshua, and all the people that God called for a specific work. Immediately. How about us today? We are serving the same God. And God never changed. Dili gid siya ma-please, di siya mahimaya sa mga tao nga magsigig delay, mga kaigsunan. He will be pleased to those servants who will follow right away. Sila mga igsoon, klaro kay gigon sa Bible, immediately. Are you listening? Nag-raise pa sila support ani? They went immediately. So tiyanta mo, when God commanded you to do something, kung nituo kaniya, kung nisalig kaniya, along the way, He will provide. Pero bisag unsa kanindot, kaniya to resources nindot medjud kay ni, but in your heart there is no mission. In your heart, mga kaigsunan, there is nothing nga para sa mission nga ma-accomplish nimo ang imong responsibility. I'm sorry to tell you, kada tao nga imong duulan balibaran jud ka. Because you did not see the reason why. Ano provider magkas Ginoo nga wa magkakasabot sa angay nimong gamitan. Di ba? O kamo nga wala gyud mo'y amor sa guidance sa Ginoo. O di ba, wag gyud mo'y pakialam o sa mahitabo simbahan. Ngano man wa tayo yuta. Di ba, way pakialam mo? Hindi na ba sila manubag? Ang ano mo tayo, magkatibulaag ta, kadagang simbahan. Mga igsoon, what yun mo kasabot, unsay simbahan. Kung mauna. So, hinaot pa nga, dili na mao mga igsoon. Hinaot pa nga nasabtan nato that every church has a vision. Every church na ay command ang Ginoo. Every church na ay responsibility nga ihatag sa Ginoo, pinaagi sa tao nga iyang ibutang diha. And let me tell you this, and let me remind you, wala ko ni take over ani nga church. Wala ko ni gi-take over. Pioneering ta. And that call, mga igsoon, sa diha gitawag ko sa Ginoo og nganong naa ko diri. Hantod karon buhi pa kaayo. I can still remember that day. I can still remember which part of the building. I can still remember the faces of those children. Mao na ako mag-uol jud ko mga igsoon nga makakita ninyo nga gibutang mo sa Ginoo diha, pero tuwa mo naminaw sa yawa. Wa may laing kontra ang Ginoo, yawa raman. O malain mo nga si Pedro gani giingnan mas Ginoo Satan. Are you listening? Basta di ka kasunod sa Ginoo, nayawaan jud ka. So ang badlongon diha ang yawa nga nagkuha nimo. Di ba? Mo na ayo gyud mo sugot mga kaigsunan nga mapugnan mo. Ayo mong sugot nga di mo ka-respond nga diha dayon unta. Di ba? So karon nakita man ninyo mga kaigsunan ang possibilities, nakita man ninyo ang ministry, nakita man ninyo ang direction, nakita ninyo ang provision. Nakita ninyo ang mga shortcomings nato. Diba? Kaya kung nituo palang ta, dayon ha, immediately ha, nituo palang ta dayon. Pagbalita ni Mike Pastor, gibaligya ang yuta doon sa mua. Awa na. Natay matunol. Diba? Kamo nga nagsugod sa resources, makaingon na mo, Pastor, nanak ko'y 500,000 diri.
Kung na may $500,000, labaw na ako Diba? So mabangil na to. We are willing to pay this in 1 year. Di man ka na 6 months. 3.4 na guna. Inigsunod, balik, that is more than 3.4. Kay mo income naman ang duha ka heads. One head naman tong 3.4 in 6 months. Imagine ninyo na, mga igsoon. Pero na ang inyong fear, na ang inyong unbelief, na ang inyong kuan, wa magud ta ni sod ana para lang makakwarta ta. That is God's way how to provide His work. That is God's way how to release His people from prison. Kay wa magud kay mahimo kung piniriso ka. Di ba? Magdali-dali mo. Permi mo magdali-dali. Basta naana mo sa simbahan, magdali-dali mo kay mag-duty pa ko ugma. Napakoy andamon. Di ba? Unya, pila rin makuha ni mo diha. Unsa may kalabutan ana sa mga kalag. Nga imo untang i-rescue. Unsa may kalabutan ana sa mga taong nagpadung sa impyerno, mga igsoon. Mao na kani nga nahitabo kang Apostle Paul. This is so relevant sa atong kinabuhi today. Na ang gibuhat ni Apostle Paul, mga igsoon, wala gyud sila naglangay. And guess what? Kani nga vision, ni-respond dayon sila, di ba? Tanawa sa dihang na problema si Apostle Paul, kinsa may mo respond dayon. Sa dihang wa nagyoy ni tabang ni Apostle Paul na priso siya, mga kaigsunan, kinsay nagpabilin. Sultihan ta mo. Kanang inyong pag-delay mga kaigsunan, you will reap. Kay kung mo-respond pa lang yun ta dayon sa Ginoo, wala mo kibaw, kanang inyong gi-rescue, maunay gamiton sa Ginoo sa panahon nga ikaw maipit sad. Pero kinsa may na-rescue ninyo? Di ba? Tanawag unsay experience ni Apostle Paul? Wala gyud siya naglangay, mga igsoon. So sa dihang naipit na siya, gi-persecute siya, gipriso siya, kinsay nagmatuto niya, kinsay nag-provide sa iya panginahanglan. None other but the Macedonian church. The Macedonian believers. Tanawa ra gyud. Di ba? Wala siya gipadritso sa Macedonia, gipagi sa siya Troas. Pero sa dihang nakadungog siya sa vision, nakakita siya sa vision, nakadungog siya sa command, mga igsoon, wala siya nag-doubt. O karon pila ka buk nato diri ga-doubt ta, mga igsoon, sa guidance sa Ginoo. Di ba? Nya nasulbad ang inyong gihimong reason nganong wa mo nakapangalagad sa Ginoo o napun-an ang inyong problema hinuon. Unya, ganahan pa mo more problem or you want the blessing now? Huh? There is always blessing in quick obedience. Obey ra gyud ta. Unya karon ni obey na ka. Ni obey ka partially. Ngano man wala man imo gibuhat ba? Asa naman ang mga kalag nga mawalihan nato? Di ba? Ni samot imo problema. O ngano man? Kay imong hinuwaman tong imuhang sod sa resources. So nakay bayranan niya, wa kay kabayad kay ang resources patay. Oh, di ba napun-an imong problema? Pero kung ni-obey pa lang ka, awa na kay problema ron. Di ba? Kay according to the system 2 months pa lang good. Bayad na ka sa imuhang gipuhunan. 2 months pa lang. Sobra na. So, ika-third month nimo, mangita na nakagkalag. Mo na imuha, katong naana nasud na imo na to silang tudluan sa pulong sa Ginoo. And you are so free to serve the Lord. And while free, you are healthy. Nga naman, di maka-stress. Kay ba mo ang stress, mga igsoon? Mao na multiplier sa free radicals nga mao'y makapaluya sa imong immune system.
nga kung maluya ang imong immune system, dili na naka-fight sa mga bakterya, mga viruses, nga imong mahanggap pinaagi sa hangin, nainom nimo pinaagi sa tubig, ug nakaon nimo pinaagi sa pagkaon, wala na kay immune system nga mo-fight. So sa dihang wala na, so naa na si cancer, naa na si ulcer, tanan na mga sir, imo nang giangkon tanan. Madugay wa na ang imong naong to na pirmi sa cashier, kay sikag bayad, sikag pa-admit. Oh. Asa naman imong cash? Wa na. To na kang share. Nasabtan na to mga igsoon. We are wasting so much time. And we are wasting so much energy. We are wasting a lot and everything. Usa ra gyud reason. You don't care about the vision. You don't care about the call. So if you really care about your life and the future of your generation, respond to that call. Dili gud sipiat nganong ikaw ang naa diha mga igsoon. So hinaot pa nga ang history sa the church in Lapu-Lapu City, the Lighthouse Bible Baptist Church, kay mahimo masad unya ning history. Mga igsoon, kita may front line, naman ta sa front line, kita man ang nag-una. Hinaot pa, mahimo tang legacy. Dili nangaligas og nangalagas. Hinaot pa, kita mo'y makapurma gyud sa sinugdanan para ipadayon sa sunod nga generation. Hinaot pa nga matinuod gyud na ang reason nganong naa ko diri, ang reason, ang kanang vision nga gipakita sa Ginoo mga kaigsuonan. So kamo nga dili ka kamit ana nga kanang pagtuo, ayog sawayan ninyo mga igsoon. Basig mga inyo unahuna ba dako la jud kay na unahuna si Gonzalo eh. Daka kuan kayo. Grabe kay mangandoy, di man na pangandoy mga igsoon. It is a vision. Di ba? Well, somebody says mga igsoon, usa sa na siya ka batikan nga pastor, kung walay mo katawa sa imong vision, it is not big enough. Kung walay mo mak nimo sa imong mga nakitang talanawon, it is not big enough. Wala na threaten ang yawa. And you know why? Daghan mo mak, daghan mo persecute sa mga tao nga naay nakita nga talanawon mga kaigsunan, because the devil doesn't want that to happen. So karon mangutana ko ninyo, kinsa may inyo gipaminaw? Magdepende na sa imong action. Do you really care about God's work in this place? Do you really care? Anang mga bata, mga kaigsunan? Natanaw ko sa buhaton sa yawa sa kasimbahanan, diri lang sa atuwa ha. Sayo kayo mga minyo. So sa naitabo, unsa nahitabo? Na priso sa sud sa prisuhan, napagyoy prisuhan, nya na priso pag siya sa sud ana nga prisuhan. Pagkadaghan di gawas na gyud. Mura na kag gibartulina. Nasud na ka sa prisuhan gibartulina pa. O tanawa na mga batan-on pa kaayo nga nga minyo mga kaigsunan. Kumusta kinabuhi? Di ba? Unya, mga suko pa na yung mga young people, badlongon na to, mo sige, uyab-uyab og sayo. Amen. So may mainyo, ana. Di ba? There's a lot of things to prepare before entering in to marriage. Daghan kay kag angay i-consider because naay mga bata nga ma-involve anang inyong wrong decision. Ug kana mga bata, wag yun na, nanawag nimo. But they are called the collateral damage. And some of them, they don't have parents to call. Ngano man, broken family. Nganong naidaghang broken family? Kay dili lig-on. Immature, nisud, mga kaigsunan sa kaminyoon. Immature, nisud sa relasyon. So pag abot na sa panahon nga nihapak na, nibalik na ang ilang kasaypanan.
Diya pa sila, di pa gyud ka realize. Dahil mga Kristohanon, dili ka realize. Kay punan pa may noong problema aglain. Dahil pa naminaw ta ni. Kung nahiagom na ka o nasipyat ka, you need to fix it. And there's only one that can fix that, and that is Jesus. Give your life to Him. Follow Him. Serve Him. And you will see how God rescue you. He can fix the broken. Kanang vase ba nga pertigod kapulpog. Kaya ka nang himuon sa Ginoong brand new. But if you refuse sa help sa Ginoo, mga kaigsunan, you face your own problem. Atubanga ang imong kaguba. Di kita ka gyud sa kabubuton sa Ginoo gyud. We can see a lot of Christians already. Naguba gyud ilang kinabuhi and they were not able to recover. Kanumdum mo message kagahapon? Sa diyang gi-instructionan ka, imo ra iwakli ra nimo. Inig-abot sa panahon nga ang Ginoo dili na mag-silent nimo. He will destroy you. And no one, kung ang Ginoo na ba, mo'y mulihok, no one can help you. Diba? Mabitan ako, careful kay kong tabang-tabang mga igsoon, anang mga Kristohanon. We are commanded to help those unbelievers so that they could see Jesus. Pero kaning mga believers, nga na-instructionan na, nga natudluan na, unya gahi kay ulo, unya sadyang problema na, unya manghasol sa mga Kristohanon. Uy, pasayloa jud ko mga kaigsuonan. Wala ko gitawag sa Ginoo para ana. And I am so careful. Kay nga naman, madamay tas bunal. Kay moabot yun ang panahon nga ang Ginoo mabunalan jud ang iyang mga anak nga gahi og ulo. Amen. Mano kung mabunalan na ka, bahala nagmoingon mo si Pastor Gonzalo way kasing-kasing sa iyang mga membro. Kung wa pa ko'y kasing-kasing ninyo mga kaigsuonan, di ta mo antusan. Amen. Ako'y una mamutos kay gahi kay mugo. Is this not enough for you? Nga perting pakiglimbasog nako mga kaigsuonan to fight against your kanabitong wrong decision? Kay kung wala ko'y amor ninyo, ay tuguta, usay gusto nimo Brad, nindot kay na Brad. Puros nindot ba? Unya, musulti na sa kaglain na po, Brad, okay sa na Brad, nindot po na Brad. Nindot tanan. Para lang malipay ka nako. So in that way, mga igsoon, wa ko'y amor ninyo. Ako lang, basta naalam mo diha, okay na. Pa-offering lang mo, okay na eh. Ano, mamadlong mo, kakapoy ni sig pamadlong ma. Di ba? Di ba kapoy mo sig pamadlong? Labi na ng imong badlongon, nagligoy-ligoy na. Di ba? Nayusay, mamadlong ka, yakuman na, layasan ka. Mukir ba na ang kanang tao nga di gusto mag-usap? No. Pero wag gyud ta mo uyon-uyoni mga igsoon. Because there is a specific command, specific word that needs to be obeyed, that needs to be understood. Unya kinahanglan converted ni siya nga mahimo siya kinabuhi nato so that we could see how good God is. Pagkanindot gyud sa Ginoo. Amen. Mo nay dili nato tugutan nga ang yawa mo'y makaangkon og dako-dako nga portion sa atong kinabuhi. Stop him. Di ba? Imo siya ingnon nga get out of my life. In the name of Jesus. Get out of my life. Di ba? Bisan pag kanang ang imo nang giingnan, get out of my life. Unbelieving man ang imong uyab, unbelieving uyab. Noon san man niya. What happened to you, young people? Di ba? Ayaw gyud sugot gyud nga maduwa-duwaan ka siyawa anak. Because you cannot
there are things in life, mga igsoon, nga once ma-destroy siya, it's hard to repair. Sud kaayo. Ang kana gyud nga relasyon, no, nga mubunga, mabalik pa na ni Mostian. Sa may mahitabo sa bata. Sa may mahitabo sa bata, igo ra mo moingon nga, wa man ni work. Yung bata, kung ikaw ang bata, nga wa kay matawag nga mamag papa nagkuyog, would that be okay for you? Kung ikaw na ba? Okay, dili man na ikaw, okay ra na nimo. Pero pangutan na kang bata, kung mao may gusto niya. Mo ni problema na to mga parents. Sometimes it's so easy for us to destroy. Bisag minyo na. Kunya, buwag. Did you ask your children before you decide? Kaya naabayan na sila right. They have the right to have a family. Na ilan ang right nga na sila'y papa, na sila'y mama. Right maganin na nila kung luwas na imong anak, right na nila mga igsoon nga na sila'y papa, nga mo guide nila sa pulong sa Ginoo. It is their right. Nga ang prinsipyo sa Bible mo ay magdagan sa panimalay. Asa man na nato makuha? By following God. Mo ni pasalamat ta natay simbahan. Mo na pasalamat ta mga kaigsunan nga naatay guidance. Ug magpasalamat mo nga namoy pastor ng mga saba ninyo. Nga di mo uyunan nga kanta-kantahan mo diha. Mga igsoon, na uyunan mo sakto tanan inyuha. Bisag nagkabangga-bangga na ang imuhang mga desisyon sakto gyapon na tanan. Basta lang malipay ka. Di ba? Ang atong mission diri is to glorify God, not to glorify people. Amen? So muna nga ato ning i-seryoso og learn mga igsoon. This is not an accident nga nahimot ang Baptist. And this is not an accident nga nakita ta. We must do something for God. We must obey the call. Amen? So I hope nga natin na learn ani mga igsoon. Ang ato na lang huwaton ani kano sa ta mo respond. So that is the church at Troas. Ato ni ipadayon sa sunod Domingo. O ginaot pa mga igsoon kung unsay nakatuna nato karon, ayog ibilin sa imong bangko. Na? Dadadag yun na, iniglakaw nimo. Hinumdumi ang mga kabataan. Hinumdumi mga igsoon. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for the blessing that you have given to us today. Thank you for rebuking our mistakes. Thank you, dear God, for allowing us to understand that there is a call that we need to respond. And it should be immediately. Og niangkon mi Lord nga dugay na kaayo mi nga naglangay sa pag-respond sa imong tawag. I commit to you your people, dear Father, that through the guidance of the Holy Spirit, they must listen. They must allow the Holy Spirit to guide them so that they could do what needs to be done in this church. I pray that you will bless your children, O Lord, your servant, with the kind of wisdom nga dili siya humanistic, kanaggikan gyud sa imong pulong, Lord. So please help them to read the Bible always and to believe what the Bible says. Ug tumanon gyud para mahimo yung real sa among kinabuhi ang imong mga pulong. Salamat kay Lord sa pag-remind nimo sa among mission as a church that we need to rescue the poor children in this world. We need to give them the message of salvation and to help them nga makalakaw sila
sa sakto nga klase nga kinabuhi. Knowing you and trusting you. Thank you so much, O Lord, also for the invitation this morning. I pray, dear God, that you will bless your people to come, to pray heartily, and to ask forgiveness sa mga paglangay-langay namo, Lord, sa pagtuman sa imong mga sugo. I pray, dear God, that you will allow them to embrace your will and to let go of their own will nga wala na in tune sa imong kabubuton, Lord. Panalangin din sila karon sa pag-anhi, pagluhod sa atubangan para himayaon ka among buhi nga Dios. Salamat kay Lord, and this is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Imo lang nga panahon, igsoon.